Naghahanap ka ng sports bike, ang motorsiklo? Well, ito na yata ang pinakamababang offer ng Suzuki. Papakita ko sa inyo ang bagong kulay na inilabas ng Gixxer SF at tara, isa-isahin natin ang motor na ito. Boss Motovlog. Bagong kulay ng Suzuki Gixxer 155 SF, color gray with combination ng apple green. Itong makikita natin ngayon. Kung natatandaan nyo, mga nakakaraang taon, ang labas ng kulay nito is color blue and white at meron din color black ito. Pero ngayon taon, bagong kulay ang makikita nyo. Pero kahit anong kulay naman yan, ayos lang yan. Dahil sa malabig bike bills na hatid nito, siguradong hindi katalo sa motor na ito. Akalain mo sa halagang 114,900, may uwi mo na itong napakagandang SF155 ng Suzuki. Digital na ang kanyang meter panel at yung kanyang susian naman ay traditional sa kanyang mga buttons, mga bossing, left and right signal light, busina, high and low beam sa kaliwa. Sa kanan naman ay inyong ignition switch at yung kill switch nandiyan na rin. Maganda rin ang tambucho nito. Talagang big bike na big bike ang datingan at hindi mo akalaing 155cc lang ito. Air-cooled lang ang kanyang cooling system kaya siguradong mababa lang yung maintenance mo. Hindi ka gagastos ng napakalaki sa presyo at bukod dyan, maganda rin ang kanyang mga specs and features. Hindi siya ganong kamahal at hindi rin ganong kagastos pagdating sa maintenance. Naka-disc brake po sa likod at nakita nyo naman may mudguard pa yan. Harap at likod po ang disc brake nyan at meron tong 5-speed manual transmission. Naka-single monoshock sa likod yan. At sa harap naman po ay naka-telescopic front shock. 12 liters naman ang kanyang fuel tank capacity. Kaya sigurado kung malayo-layo mararating mo dito. Uma-average siya ng 45 km per liter. Ganong katipid ang motor na ito. Fuel injected na yan. Kaya sigurado kung maaasahan nyo to pagdating sa fuel efficiency. 2 valves lang to at ito ay mayroong 5-speed manual transmission. Kung ihambing mo naman sa Raider 150 ay di hamak na mas malayo-layo talaga mararating mo dito mga boss. Dahil sa kanyang tangki pa lang 12 liters at bukod dyan 2 valves lang. Malakas, matibay, maaasahan at higit sa lahat, low maintenance cost na 155cc ang ino-offer sa atin ng Suzuki. Kaya naman kung buo na ang loob mong bumili ng big bike at hindi mo pa napapanood ang video na ito ay maaaring itabi mo muna ang budget mo. At maaaring sobra-sobra pa yan kung itong motor na to ang pipiliin mo. Pagdating sa backbone naked street bike 150cc class ay marami naglalabanan yan dito sa atin sa Pilipinas. Mayroong pambato ang Honda, may pambato rin ang Yamaha, maging ang KTMs at iba pang mga China brands ay naglabasan na rin ng mga ganitong uri ng motorsiklo. Bakit hindi? Dahil ang 150cc class ay isa sa mga pinag-aagawang posisyon ng mga manufacturer. Lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Dahil ang ganitong klaseng uri ng motorsiklo ay akmang-akma sa mga kakalsadahan natin dito. Kahit isingit mo to sa mga traffic ay lulusot pa rin ito. Mas malaki lang ng konti to sa mga underbone. Pero kung titingnan mo, aakalain mong big bike ito dahil nga sa laki ng tindigan nito. Kaya kung ikaw ay kagaya ko na low budget pero gustong sumampa sa mga big bike na motorsiklo, ay maaari mong i-consider ang motor na ito. At hindi ka rin ma-intimidate sa tangkad nito dahil ang seat height ay napakababa lang. 785mm, kahit 5'3", 5'5" in height, kayang sampahan ng motor na to. At malayong malayo din sa talagang mga higher cc na big bike na halos parehas lang ang layo ng tinakbo nyo. Pero ikaw pasipol-sipol lang dahil sa tipid ng gas consumption mo. Habang sila pinaparusahan, ikaw naman pinapaligayan ng big bike feel na motorsiklo mo. Bago natin ituloy ang video ay inaaniyahan ko kayong mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel at paki-follow na rin ang ating Facebook page. Bakit ka nga ba kukuha ng Gixxer 155? Andiyan naman ang Raider R150 na halos magkasinlaki lang ng makina na kung tutuusin ay mas di hamak na mas mabilis sumibat kesa sa motor na ito. Well mga bossing, hindi ikaw yung tao naghahanap ng speed. Ikaw yung tao na hinahanap ng Gixxer na kung saan ay pang araw-araw na biyahe ang kailangan mo
pero hindi naman mawawala yung forma at tikas ng pagiging brusko. Ikaw yung tipo ng tao na araw-araw nakikipagpatintero sa traffic sa Metro Manila at pagdating naman ng linggo ay aakyat ka ng Atimonan, Quezon para mag long ride. Dahil gusto mo mag-racing sa Carmona Racetrack tuwing linggo at mala Superman ang datingan mo. At kahit medyo mapahaba ang biyahe, hindi ka mayat maya magpapagas dahil 12 liters ang kayang ikarga ng tangke mo. Di kagaya ng mga small cc, unang lumuluwag ang takip ng tangke mo. Kaya kung hilig mo ay big bike at medyo kulang ang budget mo, ang Gixxer ay siguradong pasok sa panlasa mo. At bukod dyan, napakababa lang ng maintenance cost dahil 150cc lang ang motor na ito. Air-cooled pa ito at hindi mo kailangan palitan ng mga coolant. 800 ml lang na langis ang ipapalit mo dito, halos kaparehas lang ng mga 125cc kung tutusin. At magtataka ka kung ikaw ay isang owner ng Gixxer, magtataka ka sa maintenance cost ay napakababa, pati yung kanyang gas consumption ay hindi nagkakalayo ng mga 125cc. Dahil fuel injected na rin ito ang nakakatulong para naman mas mapatipid lalo sa gasolina ang motor na to. Madami nagsasabi na ang LED headlamp nito ay hawig sa mga China bikes, pero nagkakamali po kayo. European inspired ang motor na ito. Ang Chinese bike ang gumagaya sa mga European. Nagkataon lang na mas marami ang mga China bikes dito sa atin, kaya napagkakamali nyo na gumagaya ang Suzuki sa China. Very sleek ang design, direct to the point, lalo na dito sa kanyang taillight. Kita mo na agad ang turn signals pati yung kanyang taillight. At ayaw na ayaw ni Suzuki na matatalsikan ka ng putik pag tag-ulan dahil binigyan ka niya ng napakagandang tire hugger sa likod at meron pa yung mudguard bukod sa existing na tapalodo mo na kung saan nakadikit ang iyong mga turn signals. At dinisenyo rin talaga yung muffler nito para mas maging bagay sa pagiging brusko ng motor na ito. At bukod sa pagiging brusko, siguradong matibay ang makina, hindi kagaya ng mga China bikes na malalaki lang pero pag hinataw mo naman ay bitin sa power. Ito pa rin naman yung naunang version ng Gixxer, 155cc na makina. Ang pinagkaiba lang ay fuel injected ito ngayon at nadagdagan ng disc brake sa likuran. Itatanong mo siguro bakit hindi pa ito ginawang 4 valves dahil yung ibang mga competitor na ito 4 valves na. Meron namang GSX 150 ang Suzuki na kung gusto mo talaga ng speed ay ibibigay sa iyo ng GSX 150. Yun nga lang, mas lumalamon ang gasolina kaysa dito. Gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi ka for speed. Ikaw yung tao na kailangan ng pang everyday commuter na motor at yung pang trabaho, pang araw-araw, pang sundo sa eskwela at kahit mapalong ride. Ibibigay sa iyo ni Gixxer yan na hindi nako-compromise ang pagiging brusko at maangas na datingan mo. Pero kung hanggang ngayon ay speed pa rin talaga ang kinukonsider mo, subukan mong pigain at isagad ang throttle nito at paniguradong may kalalagyan ka. So ikaw na ba ang rider na hinahanap nito? Comment down below. Kung gusto mo naman ng installment plan para dito sa Suzuki Gixxer 155 SF version na ganitong kulay, pwede nga pumunta sa mga motor trade na malapit sa inyo at dyan pwede ka nilang i-assist. Kalimitan ng mga requirements lang naman dyan: 2 valid IDs, proof of billing, proof of income, yun lang. Tapos magdala ka ng pan-down payment mo. Kalimitan ng mga down payment nito is mga 10,000 pesos lang. Pwede mo na iuwi basta ma-approve ka at